before you. And worship and say, Thy will be done. Amen. Amen? As head bowed and eyes closed, habang nakatungo po, habang nakapikit. Mga kapatid, pakasikapin natin na bigyang kaluguran ang Diyos. As a church, let's do it. As a family, sa inyong family, sa ating kanya-kanyang family, pakasikapin natin ang bigyang kaluguran ay ang Diyos. Habang ginagawa natin yon, ipinaglalaan natin ang ating simbahan ng magandang kinabukasan. Habang sumusunod tayo sa pangunguna ng Diyos, ipinaglalaan natin ang ating pamilya sa mas magandang kinabukasan. Habang ginagawa natin ito, nagpapasakop at binibigyan natin kaluguran ng Diyos, ipinaglalaan natin ng magandang kinabukasan ng ating bayan. Pinaglalaan natin ng magandang kinabukasan ang mga kaluluwa ng tao. Pero hindi ganun kadali at hindi ganun kasimple. Mahirap man o madali, mga kapatid, learn to bow down before Him. Ipaubaya natin sa Diyos ang ating buhay. Hayaan mong hawakan Kanya sa kamay. Palakarin Kanya. Sabi nga ng awit sa Psalm, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. The biggest confidence is when you know that God is with you. Kahit ikaw ay nag-iisa, kahit ikaw ay mahina, kahit ikaw ay malayo, kahit ikaw ay malaki ang sugat, kahit mabigat ang iyong pasan, when God is with you, you are headed towards victory. No one can stop you as long as God is with you. Keep pleasing God. At ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako iniiwanan ng aking Ama. Siya'y sumasa akin sapagkat ginagawa ko ang kanyang kalooban at ang kanyang kaluguran. Mga minamahal, yun ang ating lakas ng loob. Yun ang ating lakas ng pananampalataya. Yung alam nating sasamahan tayo ng Diyos. Huwag nating tatangkaing gawin ng isang bagay na alam nating hindi tayo sasamahan ng Diyos. Pero kapag alam natin na sasamahan tayo ng Diyos dahil maliwanag sa Kanyang salita, wala tayong dapat katakutan gaano man kataas ang bundok na ating aakyatin. He can command that mountain to be removed. He can give ways through the floods, through the fire. Kaya ng Diyos. Pero anuman ang pagdalahan ng Diyos sa atin, learn the simple instruction, bow the knee before God. Magpasakop tayo sa Kanya. So ngayong hapon, pagkakataon para tayo po makipag-usap sa Panginoon. At tignan nyo ang bukas kung kayo po may pinapangarap. Lord, hindi po madali para maabot ang aming goal. But I will bow before you. Itawid mo ang aming pamilya. Itawid mo ang aming mga anak. Itawid mo ang aking buhay. Itawid mo ang aming simbahan. Itawid mo ang aming bayan. Narito po ako. Ano ang pwede mong paggamitan sa aking buhay? Ano ang aking pwedeng maging bahagi, Lord? I bow my knees before you. Will you come? Pwede ka bang lumapit sa unahan? Kausapin mo ang Panginoon. Gumawa ng kapasyahan. Sa harap niya, sabihin mo sa Kanya, ang hindi mo pa nakita ay makikita mo. Ang hindi mo pa naabot, maaring ipaabot ng Diyos sa iyo. Ang hindi mo kaya, bibigyan Kanya ng lakas.
May pangarap ka, ito man ay pang kalusugan, ito man ay pang kabuhayan, ito man ay pang akademya, ito man ay pang relasyon ng iyong pamilya, ano man yon. Ang hilingin mo, yung siya isa sa iyo. Ang gawin mo, ay yung alam mong siya isa sa iyo. Maging mga panalangin mo, sabi niya, whatsoever you ask in my name, I will do it. Maaring tatay ka, nanay ka, kabataan ka, you can come. Pwede kang lumapit sa unahan ngayon at kausapin ang Panginoon. You bow your knees before God. Meron pa po ba? You just come. Amen. Sige lang po, just come. Talk to God. Ito yung pagkakataon natin para kausapin ng Panginoon at gawin natin totoo sa atin ang ating kapasyahan. Ito po yung sinasabi natin, Lord, ayaw kung ako'y lumuhod na ako'y pipilitin. Ginagawa lang ng Panginoong napipilitang lumuhod kapag ka sa kanyang kaaway. Pero sa mga mananamba, ang pagluhod ay kusang loob. Hindi po ito pinipilit. Lord, make me your footstool para ka makilala. Narito po ako, gawin mong tungtungan ang aking buhay. Pagharian mo po ako. I bow my knees before you. Will you come? Sige po, you just come. Amen. Meron pa po ba? You can come. Pwede pong lumapit dito ngayon, kausapin ng Panginoon, ano man yung naisin mo sa Panginoon, you can come. You can talk to God. Somehow, kung kinakausap po tayo ng Panginoon, may pagagawa ang Diyos sa inyo. On your knees. Maring hindi nyo maabot ng nakatayo, pero ipaabot ng Diyos sa inyo na nakaluhod. Meron pa po, you just come. God can make miracles. Sabi namin Diyos, salain mo ang laman ng aming isip. Salain mo ang laman ng aming puso. Salain mo ang mamumutawing salita sa aming mga labi. Salain mo ang magiging hakbang ng aming mga paa. Salain mo ng iyong salita upang itama at ituwid kami. Upang sa lahat ng aming gagawin, ang iyong kaluguran, ang aming magampanan. Maraming salamat po sa iyo. A small decision that can make a great difference, not only in our lives, but in our future. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Paunahin niyo po, anumang iniluhod ng inyong mga anak, ariin niyo po itong alay na mahalaga sa iyong paningin, na iyong pagpapalain. Higit pa sa kanilang hinihingi at higit pa sa kanilang inaakala. Dalangin namin ang lahat na maghatid sa iyo ng kaluguran sa pangalan po lamang ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Tayo po magtitipon po ng ating mga kaloob. Amen. Praise the Lord. Amen. Natin, Brother Ginto, will you please come? Salamatan po ang ating mga kaloob sa hapong ito. Panalangin. Ating simbahan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, Diyos ng pagpalat makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa matagabuhay pong gawain mula kang umaga hanggang ngayon. Bless po kami ng iyong mga salita. Mga salita pong nagbibigay po ng kalusugan at kalakasan sa aming mga lupang katawan. Yes po. Sa aming pananambahan po sa inyo. Sa pagtitiwala po namin sa inyo na hindi niyo po kami bibigyan ng kalugihan sa aming buhay, kundi puro pakinabangan. Yes po. At pagkapala po, Panginoon. Purihin po ang dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po na ikaw po ay patuloy na nagbibigay po sa amin ng lahat ng aming pangailangan
Binibigyan po kami, Panginoon, ng lahat ng pagkakagastusan po namin. At pinagkakalaban ko, Panginoon, Amen. upang matugunan ang lahat ng pangailangan ng aming pamilya, pati na po, Panginoon, ng aming iglesia. Bless po kayo, Panginoon, sa aming pagkakalog ngayong hapong ito. Maging katanggap na ba, Panginoon, sa inyo ang lahat ng aming gagawin ito. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. 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 Ito po na po. Magandang hapon po, church. Bago po tayo mag-closing prayer, at si Brother Vet po ang mag-lead sa atin sa closing prayer. Amen, Brother Vet. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong panalangin. Dahil siguro yung iba sa inyo nakita nyo na sa post, nag-send ako doon sa ating prayer concern regarding po doon sa matagal ng panahon na ating pinag-pray for more than a decade na tayo nagpipray para sa approval ng aming tax exemption certificate. It was finally approved last June 24, na-release lamang po the other day, at natanggap namin yung letter of approval galing po sa government. At maraming salamat po. Matagal na itong hinihintay para po kami ay makapag-process ng aming pong visa sa Hong Kong. Church, kayo po ay bahagi po dito. Then another thing, after po nitong approval, dahil po kami ay tax exempt na, we will apply for a bank account sa Hong Kong. For many years, since tayo nagsimula, ang ginagamit po ng church na account ay yung personal account ko na ang humahawak ay ang church. I have an account sa Hong Kong Bank, sa Hong Kong. Nung ako po ay, nung kami ay nasa China, nakatira, ay nagkaroon ako ng opportunity to open an account sa Hong Kong. So yun po yung ginagamit namin sa ngayon. Salamat dahil after po ng opening ng bank account, ay pwede na po kami mag-apply ng aming pong visa. At sa biyaya ng Panginoon, ito po yung final na stage na aming pong iniintay. Okay, so keep on praying. Kung matagal na panahon, sinamahan niyo po kami sa panalangin, patuloy niyo pa rin po ipag-pray. Dahil yung pag-open ng account ay hindi po yun madali para sa amin. Dahil ang initial deposit na inihingi sa amin ay 50,000 Hong Kong dollar. So that's about
mga 350 to 400,000, almost 400,000 pesos. Meron po kami, siguro 1,000 pero yung 400. Wala. Ganun pa man, ay patuloy niyo po ipag-pray. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon, yung aming pong law firm na nag-asikaso nito, ay hindi pa ho namin nababayaran, na-approve na yung aming application na process nila. At sila po ay wala pa kaming ibinibigay sa kanila, process na nila at inayos na nila. Nang normal po kasi proseso sa Hong Kong, lalo na sa mga company, bago nila simulan ang account mo, bayad ka muna. Pero ito, naintindihan nila yung sitwasyon sa church dahil sabi ko, kami po ay church na binubuo mostly ng mga OFWs and alam niyo naman yung financial capacity namin ay hindi ganoon. And they're more than willing to help us sapagkat sila po ay mga manampalatayang Chinese na mga Baptist po, grupo ng mga lawyers na siyang tumulong po sa amin. At ganoon din yung accounting firm namin. Sila din po nag-process ng aming account na hindi pa rin kami nagbabayad sa kanila. Pero ang dami na po nilang nagawa. So yung partnership ng law firm sa ng accounting firm ay napareho pong grupo ng mga Baptist believer na mga Chinese ay naging mahusay po ang naging resulta. So kami ngayon ay obligado ng, hindi pa naman sila nanginingil. Hindi pa sila nanginingil. Kahit approved na, wala pang binabanggit sa amin, magbayad na kayo. Pero ayaw na naming umabot pa na kami singilin. Kaya pag-pray niyo po yung provision ng Panginoon para doon. Dahil another, of course, we are talking about dollar naman, hindi naman kasi peso, kaya medyo malaki-laki din po yon. So yung sa law firm, yun po ay $18,000. Then we have $5,000 accounting firm. Okay, so yun po yung aming binubuno ngayon. Kaya samahan niyo po kami sa panalangin. So pagbalik po namin, this coming October, mag-open na kami ng bank account sa account po ng church para yung church makapag-sponsor na po sa amin. Amen po. Maraming salamat po, church. Thank you very much. Brother Beth, please close us in prayer. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Pastor, thank you very much. Okay, let's pray. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat, Lord. Once again, we thank you for your faithfulness. Salamat o Diyos dahil binusog mo kami ng salita sa buong araw. Salamat o Diyos sa aming pastor na iyong ginamit kung saan, Panginoon, muling nabuksan aming mga isipan, mga puso sa mga hamon namin gagawin bilang mga anak po ninyo. O Diyos, sa hapon na ito kami po ay patuloy papasalamat na kung saan despite of bad weather, Panginoon, pero naging napagtagumpayan po namin ang aming pagsamba sa hapon na ito. Salamat o Diyos sa mga kapatiran na iyong dinala sa halip ng hindi magandang panahon at ulan. O Diyos, patuloy kami nanalangin at umaasa ng patuloy paggabay sa bawat isa sa amin. Sa buong araw na ito, natirang oras, Panginoon, bukas muli, salamat dahil walang pasok ang ilan sa mga opisina at mga eskwelahan. Patuloy mo kami ingatan sa anumang mga gawain na aming gagawin at patuloy mo kami patubayan o Diyos na kung saan sa lahat ng aming mga gagawin at kung anuman mga kaharapin po namin, patuloy namin mapuri iyong manang pangalan. Ingatan mo tayo sa amin sa pag-uwi, dali mo kaming ligtas sa mga tahanan at patuloy mo kaming patubayan at iwas sa anumang mga sakuna at sa sakit. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng young people, meron po tayong short fellowship. Dito na lang tayo. Short lang naman. Sa lahat po ng young people, meron tayong short fellowship at young adults. Tama po ba sa... Bakit niya ako
Young adults sa toddlers po. Young people, lahat po ng kabataan, dito po tayo sa bandang piano side. At tayo ay may short fellowship. Magiging short lamang po ito kung pupunta agad kayo. Pero kung hindi, long pa rin. Kaya sa lahat po ng young people, dito po tayo sa bandang piano side.